Kumusta mga brad? Siguro naman alam nyo na nilabas na nga po dito sa Pilipinas ang isa sa pinakahinihintay na mga tao, ang adventure scooter na nanggaling kay Euromotor, ang kanilang Falcon 180i na talaga nga pong pinagkaguluhan ng mga magugulo. Sa paglabas nga po nitong motor na ito, marami na namang pagtatalo ang nagaganap. Sabi nila original versus copycat. Hindi po kasi natin may tatanggi, nakahawig niya talaga yung Honda EDV. Nilagyan lang nila ng tuka para hindi gaanong halata. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, katulad nga po doon sa sinabi ko nung nakaraang video, Falcon nga po itong pangalan sa motor na ito, na ang gusto nga po nilang ipunto, mabilis itong motor na ito. Di nga, sige nga abulin mo yung Fortuner. At kung yung kamukha nga po niya yung Honda EDV 160cc lamang, ito po 180cc. Kaya hindi lang talaga niya basta tinapatan, talagang hinikitan. At katulad nga din po ng inaasahan, mas mababa po yung presyo nito kung ikukumpara doon sa EDV 160. Pero kahit nga po mas mababa yung presyo niya kung ikukumpara doon sa EDV 160, nagrereklamo pa rin yung mga piste. Kesyo, dapat under 100,000 lang yan kasi made in China naman yan. ganoon nga po yung kadalasang komento nila. Hindi kasi sila mahal ng mga mama nila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano pong meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Euro Falcon 180i na mayroong 180.4 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.7:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 17.4 horsepower, 8,250 RPM, 15.7 Nm torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga check ang putso na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 km/h. Pero dahil nga po nasa Pilipinas na yan, panigurado aabot na ng 160 kph yan. Aba, syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 8.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 35 kilometers per liter, na parang nga po sa isang 180cc na adventure scooter, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 180/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang pinagmamalaki nga po niya, naka-ABS po siya, naka-dual channel ABS. O diba, basic lang sa kanila yung mga ganyan. Ang kanyang seat height ay mataas na 780mm at 100mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 130 kg. So kung ikukumpara nga po natin doon sa EDV 160, mas magaan po ito ng 3 kilo. Hindi na rin nagkakalayo. Makapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Kung titignan nga po natin yung headlight niya, may pagka Honda EDV talaga siya. Medyo iniba lang nila ng kaunti. Iba yung design ng mga DRL niya, tapos nilagyan pa nila ng tuka. Yung iba napapangitan nga po dyan. Pero para naman sa akin, okay naman. Gwapo naman siya. Kasi nga 'di ba, Falcon siya, Falcon. Kaso sabi ng iba, nagmukha daw pato. Ang kanyang edge panel ito nga po ay naka TFT display na basic na nga lang din po sa kanila. At katulad nga po sa mga bagong motor ngayon, naka-keyless po ito. Kaya hindi mo na kailangang magsusi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At ito na nga po yung hinihintay ng lahat, ang kanyang presyo. Dito nga po magkakaalaman kung gaano kakamahal ng mama mo. So itong Euro Falcon 180i nga po ay nagkakalaga ng 126,900 pesos plus additional 3,000 para sa kanyang 3 years registration. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, may mga tao nga pong hindi talaga kontento or hindi nasiyahan sa presyo niya. Namamahalan po kasi sila. Ang gusto po kasi nila mangyari, dapat 100,000 pababa lang daw. Masyado na daw kasing mahal kapag lumagpas ng 100,000 piso. Kasi kapag nagkaganon daw, doon na lang sila sa Honda EDV 160. Sigurado pa daw na matibay. Pero kasi kung titignan naman natin yung presyo ng Honda EDV 160, pumapatak nga po ito ng 160,000 plus, na medyo mabigat-bigat nga po sa bulsa. Kaya nga po nandito na yung Euro Falcon 180i para mas guluhin lalo yung utak mo.
Kung sa bagay kahit ano pa man yung sabihin ng mga tao, ikaw pa din naman ang masusunod. Kahit alin pa dyan sa dalawa yung piliin mo, wala namang problema. Huwag ka lang manghabol ng Fortuner. Doon ka magkakaproblema. At ito pa isang problema. Wala tayong bounce K-Pie.